Parang sirang plaka na pauli-ulit sa utak ko yung mga salita ng sinabi niya. Sobrang sakit. Paasa. Mahigpit ang yakap sa akin ni Kiefer. Hindi siya nagsasalita at hinahayaan lang niya. Para akong bata na humahagulgol sa iyak. Basa na ang braso at balikat niya ng luha. At sipon ko. You can't blame Yuridi. Sabi niya habang patuloy sa pagyakap sa akin. He was hurt again. Alam ko. Pero sobrang sakit lang kasi. Hindi yun ang intensyon ko. Wala naman talaga akong balak na paasahin siya. Hindi ko. Sadya. Naiintindihan ko naman kung galit na galit siya sa akin. Pero hindi ko talaga mapigilang hindi umiyak. Parang may milyon ng karayom ang sumasaksak sa puso ko. Kiefer. Aayaw niya nang iatras yung kasal. Umalis siya mula sa pagkakayap. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Kahit sabog. Sabog ang sipon at luha sa muka ko. Hinalikan pa rin niya ko. For a moment nakalimutan ko yung dahilan ng pagyak ko. Nakalimutan ko din na muka. Nakong ewan. Ay pota. Lasang sigarilyo at mentos ang bibig ng punyemas. Humiwalay siya sa akin at agad akong tinignan ng may pandidiri. Yak! Yung sipon moji. Agad ko siya nang hinampas ng malakas pero tinawanan lang niya ko. Kingina mo ka. Inis na sabi ko. Hinawakan niya ulit ang magkabilang pisngi ko. Sa pagkakataon na to, seryoso niya. Kung tinignan. Don't worry about the wedding. We still have time to think plan on how we can. Stop it, see. Sisinghot-singhot ako nang tumango sa kanya. Hinalikan niya ako sa noo. Medyo gumagaan. Na yung pakiramdam ko. May kinuha siya sa bulsa niya at inabot sa akin ang isang puti ng panyo. Punasan mo na yung sipon mo. Kadiri ka na. Sabi niya at tumawa. Padabog kong kinuha yung panyo at siningahan. Lahat na yata nang natatago sa ilong nilabas ko na, kulang na lang pati utak ko ilabas ko na rin. Pagkatapos mailabas ang saloobin, binalik ko sa kanya yung panyo. Salamat. Sayo na. Nakakahiya sayo. Baka nabitin ka pa sa nilabas mo. Hinawakan ko na lang yung panyo. Pinaandar ni Kiefer yung coats. Oras na din kasi. Para umuwi ako. Gusto ko nang umuwi. Halos pabulong kong sabi. Nagnod lang siya sa akin. Tahimik lang ako sa bayahe, gustuhin ko mang magsalita, ano. Naman ang sasabihin ko. Si pagkakataon na tinitignan ako ni Kiefer, pero hindi ko masuklian yung tingin na yun. Kahit nabawasan ang bigat na nararamdaman ko, masakit pa rin. Yung mga salita ng binitawan niya sa akin. Kung tutusin, deserve ko yun. Ang sakit ng ginawa ko sa kanya. Pinaasa ko lang siya. Sa wala. Kung alam ko lang na ganito, una pa lang sana hindi na ako umuo. Ano kaya nang ibig niya nang sabihin sa sinabi niya ng Kiefer is not the only one who have ways? Bigla ko tuloy na alala yung sinabi ni Sin tungkol sa kanya. Ang gulo ng utak ko. Yung ang dami-dami ko ng tanong sa utak ko tapos wala man. Ako nang makuhang sagot. JD. Tawag sa akin ni Kiefer na kumuha ng atensyon ko. Nakausap ko si Percy. Huminto ang puso ko. Dahan-dahan akong tumingin kay Kiefer na diretso sa daan ang tingin. Ito pang isang gumugulo sa utak ko. Paano? Remember the I promised to you? About your father's information. Nagnod ako bilang sagot. Did get his contact number and TSI to call it secretary niya ang sumagot. Bigla niya nang hininto ang kotse. Dun ko lang napansin na malapit na kami sa bahay. Hindi ulit siya tumapat kagaya kahapon. Nilabas niya yung cellphone niya at nagpipindot ng kung ano. Nilapit niya sa akin yun at merong nagpa-play na recording. Good morning. You're reaching this Mariano's number. May I know who's on the line? Boses ng isang lalaki. Mula sa pananalita tunog foreigner, islang na islang kasi sa pag-English. Pero, bakit pinaparinig sa akin ni Kiefer to?
This is Kiefer Watson. Can I speak to Dim Mariano? This is urgent. Maotoridad ang boses ni Kiefer. Walang sumagot sa kabilang linya. Tahimik, akala ko tapos na. Pero tuloy pa rin. Yung countdown at yung symbol ng play. May narinig ako ng parang gumalaw tapos nagsalita. Kiefer D. Boses ni Percy. Inangat ko yung tingin ko kay Kiefer pero seryoso siya nang nakatingin sa phone niya. How are you, bro? Wala ako nang mabakas na galak sa boses ni Percy. Napakaseryoso at may halong inis. Sa boses niya, medyo may diin din yung pagkakasabi niya ng bro. Who's this? Mabilis na sagot ni Kiefer. Oh crap. You're making me serious, ay. Nakalimutan mo na agad ako. Napakatagal na ba ng 4 years para makalimutan mo ang namatay mong kaibigan? Oh, and my heart. I'm in pain. Gusto ko nang mainis sa mga pinagsasabi niya. Hindi ko kasi alam kung nagpapatawa ba siya o nang iinis lang. Percy. Finally. I thought you'll never remember the very handsome voice. What the hell? I have no time for your shit. I need to speak to Dim Mariano. Now. Halata ang inis sa boses ni Kiefer. Bigla na lang tumawa si Percy. Kahit ako nakaramdam na rin ng inis sa ginagawa niya. Parang pinaglalaruan niya si Kiefer o kami. Mark Kiefer Watson. Wala kang pinagbago. Palautos ka pa rin. Thinking that you're still the king. Percy G. Kiefer D. Ginaya niya yung tono ng boses ni Kiefer. You are already talking to Mariano. Bahagya siya ng tumawa. Asar. Tatay ni JJ ang tinutukoy ko. Hindi ikaw. Tumigil si Percy sa pagtawa. Kahit recording lang, nakaramdam ako ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Eves, do you need to talk to him? Andito naman ako. I'm also a Mariano. Shit! Percy. What the hell is your problem? I need to talk to him. JJ need. Her father. Galit na sabi ni Kiefer. Kahit ako siguro mapipiko na rin sa mga pinagsasabi niya. Don't shout, bro. Hindi mo siya pwedeng kausapin. Kahit sumigaw ka pa dyan. May narinig akong tumunog na bagay at may nagsalita na hindi ko maintindihan. I have to go. Don't worry, malapit na kaming bumalik dyan and when we do, babawiin namin sa inyo si JJ. From you and from Angelo. Natapos ang recording at isa lang ang pumapasok sa isip ko. Wala akong naintindihan. Ano na naman to? Nalilito na ako. Ano nang babawiin? Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Inis na sabi ko. Tinabi ni Kiefer ang phone niya. Kahit ako naguguluhan din nag-uumpisa na ako. Mainis sa ginagawa niya. Napahawak na lang ako sa ulo ko. Ano ka ba talaga? Sino ka ba sa buhay ko? Ano bang kailangan mo sa akin? Percy Mariano. Mukhang wala tayong magagawa kundi maghintay. Tinignan ko siya. Napapagod na akong maghintay. Hinawakan niya ang kamay ko. Malapit-lapit na akong maiyak dahil sa sobrang inis kay Percy. Buwisit. Yung isang kamay naman niya ay humawak sa pisngi ko. Kaunting tiis, J. Nagnod ako at nagpilit mumiti. Yun lang naman kasi ang magagawa ko. Minsan na. Kung nakiusap kay David para sabihin sa kanya na wag nang magpapakita sa akin. Akala ko matatakot siya at gagawa ng paraan para makausap ako, pero hindi niya ginawa. Hindi tuloy ako sigurado kung sinabi nga ni David yun sa kanya. Hinalikan ako ni Kiefer sa noo. Tumingin ako sa maya niya at bigla na lang akong napatingin sa gate ng bahay. Bumukas yung gate at lumabas si Shit. Si Kuya Angelo di. Sabi ko at agad na yumuko. Muntik pa akong mauntog sa kambyo. Bahagya kong inangat yung tingin ko kay Kiefer na natataranta sa pagtaas at baba ng binata. Andyan pa siya? Tanong ko. Shit! Nagulat ako sa'yo. Kung ano na lang napindot ko.
Sagot niya sa akin. Habang natatawa. Natawa na rin ako. Hanep kasi. Bigla-bigla na lang lumalabas ng bahay. Ang lakas ng trip niya. Bahagya ko siya ng sinilip at wala naman siya ng ginagawa. Nakatayo lang. Siya at patingin-tingin sa paligid. Ano yun? Ito ang problema, kung hindi siya aalis o papasok sa loob bahay. Hindi ako makakababa sa kotse ni Kiefer. Makikita niya ako mula sa pwesto ng kotse. Hindi ako makakababa. Makikita niya ako. Maihalong pagmamakaawa sa boses ko. Bigla na lang pinaandar ni Kiefer yung kotse. Gusto ko sana siya nang harapin pero hindi ako makakaalis mula sa pagkakauyo. Aano tayo? Tanong ko. Ililipat ko sa kanto nyo. Dun ka bumaba. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya. Sandali kami nang umandar at huminto din. Agad. Tinaas ko yung ulo ko. Nasa kanto na kami at nagmadali ako nang buksan ang pinto pero bigla na lang ako nang hinawakan ni Kiefer sa braso. Tinignan ko siya at pansin ko ang pagtitig niya sa harapan ng kotse. Tinignan ko din. Yun at halos huminto ang puso ko nang makita ko si Aris. Pakshit! Titig na titig siya sa amin. Kita ko rin ang pagkuyom ng kamao niya. Si Aris. Bababa na ako. Akala ko bibitawan na niya ako pero lalong humigpit ang hawak niya sa akin. Hinarap niya ko at mumiti. Bak, hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong halikan sa pisngi. Ay! Pisngi lang. Ingat ka. I love you, Jay, until scientists find the end of the universe. Ako. Tamim. Wala ako sa sarili na nagnod sa sinabi niya. Kasi naman. Kininems. Ano sagot mo? Tanong niya sa akin. Ano? I love ay pala ka. Bigla na lang kinalampag ni Aris yung bintana ng kotse. Galit ang tingin niya sa akin. Wala akong nagawa kundi kumala sa hawak ni Kiefer at nagmadali sa pagbaba. Dito pa talaga kayo naglandian. Sabi niya habang tinutunaw ako sa titig niya. Naglakad siya palayo. Sandali akong tumingin kay Kiefer at nagpaalam na. Naglakad na. Rin ako pabalik sa bahay kasunod lang niya. Akala ko mag-aaway sila at magkakagulo. Pagdating sa loob, buti na lang at busy si Kuya Angelo. Dumiretso ako sa kwarto ko. At bumungad ang scene. All smile ang gago. Tumataas baba pa ang kilay niya sa akin. Ang creepy niya tignan. Kamusta naman ang pag-uusap niyo? Tanong niya sa akin. Akala ko nawala na sa isip niya yun. O baka kanina pa niya binabanggit pero lutang. Ako. May diin talaga sa salitang pag-uusap. Aayos lang. Sagot ko habang kumukuha ng damit. Jay. Alam kong gwapo ako at mabilis ma-fall sa akin ang mga babae. Sabi niya na. Nagpataas sa kilay ko. Pero hindi mo naman kailangan sabihin kay Kiefer na ako. Yung gusto mo. Hano daw? Kung pwede lang humiwalay sa akin ang kilay ko para tumaas pa ng husto, malamang. Nakarating na sa langit to. I love sin daw. Ahihihiti. Napapangiwi na lang talaga ako. Ang lakas ng sapak niya. Obvious naman na hindi para. Sa kanya yung I love you kagabi. Kinuha ko yung unan at buong lakas na binato sa kanya. Kaya lang, bata ng kumag. Talaga siya. Sinalo lang niya yun at tinawanan ako ng nakakainis. Buwisit ka. Sigaw ko at buong lakas na tumalon palapit sa kanya. Pinaghahampas ko siya ng unan. Tawa lang naman siya ng tawa. Nang mawala ang unan. Sinabunutan ko siya ng sinabunutan. Rape. Rape. Sigaw niya. Impakto. Help. Rape. Si JJ. Nirarape ako. Help. Lalo akong nainis sa ginagawa niya. Pinaghahampas ko rin siya kaya hinarang niya ang mga braso niya. Nakakuha ako ng pagkakataon, agad kong kinurot ang nipple niya. Dahilan para sumigaw siya ng malakas. She it. If. Gago ka kasi. Sabi ko at nag-uumpisa ng matawa sa reaksyon niya.
Nakakuha ako ng instant kapatid kay Sin, kahit madalas niya akong alilain at asarin. Mas masarap naman siya kasama. Binitiwan ko siya at pinanood habang namamalipit sa sakit. Tinignan niya ako ng seryoso, akala ko magagalit siya pero bigla na lang siya nang umiti ng nakakaloko. Shit! Ang sarap! Sabi niya na nagpatawa sa akin ng malakas. Manyak ka! Ikaw kaya? Nang hahawak ng utong. Bawi niya sa akin. Sira ulo. JJ manyak. Hinampas ko siya ng malakas pero nakahawak pa rin siya sa dibdib niya. Pag ako, nagka-brace cancer. Banta niya. Tulok mo. Brace cancer ka dyan. Niple lang yung kinurot ko. Sige nga. Kurutin ko utong mo tapos tignan natin kung hindi ka magkaaray. Malakas na suntok sa ulo ang binigay ko sa kanya. Nakalimutan ata niya ng babae ako. Niple ko pa talaga pag-initan niya. Manyakis ka. Huwag ka na nga nagdididikit kay Kiefer. Namimiss niya. Pareho kaming napahinto nang bumukas ang pinto ng kwarto at bumungad si Kuya Angelo. Na nakataas ang kilay sa amin. Narinig kaya niya? Cindy. Sabi niya na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Your mother is on the line. Sabay turo sa labas ng kwarto. Nawala ang kaba ko pero napalitan naman yun ng pangamba para kay Sin, malungkot. Ang mata niya nang tumingin sa akin bago tuluyan ang tumayo. Lumabas siya ng kwarto at agad naman ako nang sumunod. Hawak pa niya ang cord ng telepono na para bang gusto niya nang hugutin yun. Binaba niya ang tawag matapos ang ilang minuto nilang pag-uusap. Bakit daw? Tanong ko. Yumuko siya. O okay na daw yung kondo unit ko. Nung minsang mabusit ako kay Sin dahil sa katamaran at pagkakalat niya sa kwarto. Ang nasa isip ko lang noon ay ang paalisin na siya. Tahimik ako sa kwarto ko nung panahong wala siya. Hindi ko kailangang maglinis araw. Araw o gabi-gabi. Pero nayanig ang mundo ko pagdating niya. Maya't maya ang pagkain ng chichirya, ice cream, juice or soda, candy at cake. Palagi din ako nang nakatambay sa mini-mart para bumili ng midnight snack para sa kanya. Ako ang naglalaban ng damit niya dahil hindi siya marunong at ayaw niya nang ipalabasa. Maid nila Tita Gemma marami daw germs ang kamay nila. Palagi din ako ng puyat kakapanood ng movie sa laptop niya. Madalas din ako ng kagalitan dahil sa kalokohan niya na ako ang sinisi. Mas madalas pa siya ng asikasuhin nila Tita Gemma at Kuya Angelo kaysa sa akin. At higit sa lahat madalas din kami nang magtalo ni Aris dahil sa kanya. Magulo. Pero sobrang saya. Bagsak ang balikat ko habang pinapanood siya sa pag-aayos ng gamit niya. Ayoko nang tumulong para matagalan siya. Para mas matagal pa siya dito. May pagkakataon na gusto ko siya nang paalisin pero ngayong aalis na talaga siya. Ayoko. Ayoko siya nang umalis. Tulungan mo kaya ako. Sabi niya sa akin. Napabuntong hininga ako at lumapit sa kanya. Pero sa halip na tulungan siya nang ilagay ang gamit sa maleta pabaliktad ang ginagawa ko. Nilalabas ko yung mga nilalagay niya. Hoy! Matatapos tayo niyan. Tuloy mo yan. Inis na sabi sa akin at inagaw yung mga damit na hawak ko. Sa susunod na araw ka na lang umalis. Pakiusap ko. Ayaw nga ni Mama. Nakakahiya na daw. Naupo siya sa tabi ko. Kung ayaw mong mahiwalay sa akin, mag-apply ka ng katulong ko. Tinignan ko siya ng masama. Baliw talaga. Bakit ako mangangatulong sa kanya? Okay na rin to para hindi na magselo si Kiefer at Aris. Dagdag niya. Ha? Kiefer at Aris? Taka kong tanong sa kanya. Si Kiefer gets ko. Seloso naman talaga yun, ultimo candy sa bibig ko pagsiselosan. Pero si Aris? Parang imposible. Paano mo naman nasabi na nagsiselo si Aris? Sa mata niya. Inggit na inggit siya sa atin kapag nagkakasiyahan tayo. Mabilis niya nang sagot sa akin. Malabo. Malabo pa sa tubig baha. Baka naiinit kasi na kay Sin lahat ng atensyon ng tao.
Dito sa bahay. Bumalik siya sa pag-aayos ng gamit. Kahit labag sa loob ko, napilitan ako ng tulungan siya. Habang tinutupi ang mga damit meron ako nang napansin. Akin to ah. Sabi ko habang pinagmamasdan ang shirt sa kamay ko. Tinignan ko si Sina natatawa sa akin. Akin na lang. Napangiwi ako pero binigay na rin sa kanya. Naayos na namin ang mga gamit niya at namangha ako. Naisiksik namin sa napakalaking maleta niya ang mga gamit niya. Sa dami kasi ng dala niya ng damit plus laruan at nga anik-anik mukhang hindi kakasya. Yun sa maleta niya. Pero napagkasya namin. May kumatok sa pinto at bumukas yun. Si Kuya Angelo na nakatingin agad sa maleta ni. Ready na kayo? Tanong niya sa amin. Ngumiti si Sin at nagnod. Tumayo ako at pinagtulungan naming itulak palabas ang maleta niya nang kasya yata ako sa loob. Pero bigo kami, kakalagpas lang namin sa kwarto ni Aris, pero feeling ko naubos na ang dugo ko sa katawan. Sin, ano ba mga gamit mo? Ginto. Umiling lang siya sa akin. Malapit na kami sa hagdan kaya pinilit kong itulak. Napalakas ang tulak ko at hindi sinasadya na gumulong ang maleta pababa ng hagdan. Shit! Arf! Sigaw ng kung sino. Napatakbo kami sa baba. Nanlaki ang mata ko nang makita yung maleta at meron. Timaan, mas tama ata nang sabihin na nadaganan. Aris. Sorry, T. Sabi ko at pilit inaalis yung maleta. Buong lakas na tinulak ni Aris yung maleta. Sinabayan ko yun at ni Sin. Natanggal ang maleta nang nakadagan kay Aris pero mukha nang nasaktan talaga siya. Lalo na yung bandang dibdib niya. Oy, hindi ko sadya. Sabi ko at akmang hawak siya pero tinabig niya ng malakas. Ang kamay ko. Ano ba yan? Saan ba galing yan? Galit na sabi niya sa amin. Sorry. Maleta ko yan. Sagot ni Sin. Dahan-dahang tumayo si Aris at agad na sinigawan si Si. Aalis ka na lang. May merwisyo ka pa. Tinago ko si Si sa likod ko. Ako may kasalanan nun. Hindi mo kailangang sigawan si Sin. Inis na sabi ko habang nakikipagsabayan ng titig sa kanya. Halata sa mukha niya na may iniindang sakit. Butil-butil na din ang pawis niya. Naglakad na lang siya palayo pero tinapunan niya muna ng masamang tingin si Sina. Nasa likod ko. Pinilit ulit naming itulak yung maleta pag alis ni Aris. Nakarating kami sa pinto. At sinalubong na kami ni Kuya Angelo. Kinuha niya yung maleta at halos masubsob siya nang ma-realize niya ng sobrang bigat. Magkano pusta mo? Hindi mabubuhat ni Kuya yan. Bulong ko sa bata ng kumag. Mabubuhat niya yan. Malakas naman si Kuya mo. Sagot niya sa akin. Pinipilit buhatin ni Kuya yung maleta. Bumibilang pa siya ng 1, 2, 3 para bumwelo. Natawa na lang kami ni Si dahil sa itsura niya ng parang hika ng hika. Sakay na. Nakuha niyo pa akong pagtawanan. Inis na sabi niya sa amin. Agad naman kami nang sumakay sa kotse. Magkatabi kami ni Si at nakaangkla pa ang kamay niya sa braso ko. Mami-miss kita di. Bulong ko at hiniga ang ulo ko sa balikat niya. Jay. Wag kang magkikita pa tayo sa school. Tinignan ko siya ng masama. Panira talaga ng moment ang bata ng to. Tahimik lang kami habang nasa bayahe. Pinagmamasdan ko yung mga ilaw sa building na dinadaanan namin. Hindi naman ganun kalayo yung kondo unit niya. Kaya lang feeling ko nasa ibang mundo. Mundo ng mga saksakan ng yaman. Nagpark na si Kuya at hindi pa kami nakakatagal nang makita ko na yung buong pamilya. Ni Sina nag-aabang sa entrance ng building. Andun din si Rocky katabi ng ate niya. Narinig ko yung pagbuntong hininga niya sa tabi ko. Yumuko siya at pinaglaruan yung mga daliri niya sa kamay. Eto na yun. Mabubuhay na akong mag-isa mula ngayon. Nakaramdam ako ng lungkot. Alam ko kasing hindi pa niya kaya. 14 na pa lang siya tapos. Isip 4 years old. Paano siya mabubuhay mag-isa? Tinignan niya ko.
Sure ka bang ayaw mo talaga mag-apply na katulong ko? Kinurot ko agad ang pisngi niya. Ang kulit. Bakit ba ako ang pinipilit niya ng maging katulong? Binaba ni kuya yung maleta. Hinihintay na kami ng pamilya niya. Hinawakan ko yung kamay ni Si. Okay lang yan. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Sabi ko. Thank you. Sagot niya at nagpilit ng ngiti. Naisip ko lang. Ngayon na may sarili na akong tinitirhan. Bigla siya nang umiti ng malapad. Pwede na akong magpa-party at magdala ng baba-ar. Sinikmuraan ko siya para tumigil. Ang bigat na nga ng kalooban ko dahil aalis na siya. Tapos puro kalokohan lang nasa isip niya. Kainis. Joke lang yun. Bakit kailangan mo kong sikmuraan? Naiiyak niyang tanong. Ang kulit mo kasi. Bumaba na ako ng sasakyan. Sumunod naman siya sa akin. Si Kuya Angelo na ang nagtulak ng maleta niya. Kahit hindi niya ipahalata, alam kong hirap na hirap siya. Sorry sa istorbo, Dimgy Fernandez. Bungad ng mama ni si Samin. Alam kong malaki na ang napeperwisyo ni Sin sa inyo. Yumuko si Sin, ramdam kong napapahiya sa sinasabi ng mama niya. Okay lang po. Hindi naman po kami pinahirapan ni Sin. Sabi ni Kuya Angelo at ngumiti. Kayo hindi ako. Let us thank you for letting Sin stay in your house. How about dinner? Sabi nung papa ni Si. Thanks, F. Peralta. That will be great. Sagot ni Kuya. Saturday night. Sure. Nagpapabalik-balik yung tingin ko kay Kuya at sa papa ni Si. Ang angas kasi ng usapan nila. Ang yaman-yaman ng dating. Kahit nag-English ako, hindi ganyan ang datingan ko. Nilingon ko si Si na nakayuko at sumusulyap sa kapatid niya. Tinignan ko din yung mga kapatid niya. Masama ang tingin ng kuya niya sa akin expected. Yung ate naman niya. Kulang na lang pati talampakan ko tignan niya. Mula ulo hanggang paa makatingin. Sa akin wagas. Si Rocky naman nagpilit lang ng ngiti. Umiti din ako sa kanya. Pero bakit nga? Pala andito siya. Part of the family na agad. Ang sweet naman. Sin. Tara na. Say thank you and goodbye to your friend. Utos ng mama niya. Humarap siya sa akin at mumiti. Ayaw mo talaga mag-apply? Ay ang kulit. Umiling na lang ako habang natatawa. Sayang. 50,000 ang sahod. Nanlaki yung mata ko sa sinabi niya pero agad naman niya akong tinawanan kaya nakuha. Kung joke lang yung luko talaga. Ginulo ko yung buhok niya kahit sa totoo lang gusto ko siya ng ingudngud sa sahig. Bye na Jay. Kita na lang tayo sa school bukas. Sabi niya at naglakad na palapit. Sa pamilya niya. Lumapit sa akin si Kuya at umakbay. Tara na. Nagnod ako at naglakad na kami pabalik sa kotse. Pag-andar, tahimik lang kami Mas tamang sabihin na tahimik ang paligid. Wala na kasing nag-iingay. Hay! Huminto si Kuya sa tapat ng minimart. Tara! May bibilin lang ako. Sabi niya at bumaba. Sumunod naman ako kahit nagtataka. Nanguha siya ng basket pagpasok. Dumampot ng kung ano-ano at tumingin sa akin. Kumuha ka na rin ang gusto mo, Jay. Utos niya sa akin. Napangiti ako at nanguha din ng sariling basket. Gusto ko daw edi kuhanin. Lahat. Joke pero gusto ko talaga lahat. Habang nangunguha, napatingin ako sa kabilang side ng shelves. Meron kasing kulay. Mais na buhok. Matangkad yung may-ari dahil kita na yung ulo niya kahit mataas yung shelves. Kulay mais. May naalala ko bigla. Sino nga ba yung may kulay mais na buhok? Yung saksakan ng Baduy yung pangalan at may hawig sa kumanta ng pep. JJ. Tawag ng kung sino. Pagtingin ko, yung lalaking may-ari ng dilaw na buhok at siya rin yung sinasabi kong kahawig nung kumanta ng pep. Teacher. Sabi na nga ba ikaw yan
Sabi niya at agad na lumapit sa akin. Medyo napaatras pa ako dahil umamba siya ng yakap. Buti na lang at nakuha niya agad na. Ayokong yumakap sa kanya. Mukha siya ng angutin. Naka-long sleeve na butas, short na kupas at nakatsinelas habang nakamedyas. Ayos. Ang pormahan. Paano ka napunta dito? Taka ng tanong ko. Malamang sumakay ng kotse at pumarada dyan sa labas. Inis na sagot niya sa akin. So hindi ka na naglakad galing sa kotse papunta dito sa loob? Sarkastiko. Kung tanong. Tumahimik siya at tinignan ako. Bigla na lang siya nang tumawa ng malakas, pati ako. Natawa na rin. Abnormal kasi. Jay. Tawag ni Kuya Angelo sa akin. Okay na ba? Napatigil siya nang makita yung kausap ko. Leo. Leo. Sinong Leo? Nagpabalik-balik yung tingin ko kay Kuya Angelo at kay Teacher Teka. Nga. Leo, tunog leon. Tinignan ko si Teacher. Ikaw si Leo. Bigla siya nang umiti ng malapad. Umakbay sa akin si Kuya at bahagya ako nang nilapit sa kanya. Kamusta Angelo? Long time no see. Sabi niya na parang nang aasar. Humigpit yung kamay ni Kuya sa balikat ko kaya napatingin ako sa kanya. Nakay. Leo Teacher ang tingin niya. Ayos lang. Nice seeing you here. Parang sa pilitan yung sagot ni Kuya. Matagal ang titigan nilang dalawa. Parang may something sa kanila. Bigla na lang. Tumingin sa akin si Teacher at kumindat. Nalukot ang noo ko. Susundutin ko mata mo. Banta ko. Tumawa siya ng bahagya. Cute mo dyan. Hindi na kita lilibre pizza. Di wag. Magkakilala kayo. Tanong ni Kuya. Ay shit. Hindi nga pala alam ni Kuya na nagpunta ako sa King's Ground. Lagot ako nito. Tinignan ko si Teacher na nakikiusap. Kaya lang ang walang hiya, hindi marunong makisama. Nakilala ko siya nung nagpunta sila sa King's Ground. Yung kamay ni Kuya bigla na lang humigpit. Aray. Putik. Pakiramdam ko babalian niya. Konang buto. Nagpunta sila sa King's Ground. Pag-uulit ni Kuya sabay tingin sa akin ng makahulugan. JJ. Play dead. Pero hindi naman pwede. Lagot ako nito pag-uwi. Kailangan ko na yata ng kainin. Lahat ng gusto ko. Bibitayin na kasi ako. Oy, tignan mo nga naman. Sabi ni Teacher habang nakatingin sa bandang likod namin. Alvin. Sabay-sabay pa kaming tumingin sa tinawag niya. Si Sir Alvin. Taka siya nang tumingin sa side namin at naglakad palapit. Magkakakilala din sila? Angelo D. Bati niya kay Kuya at mumiti. Nag-fist bump pa sila. Tropa-tropa sila. Tinignan niya ako at mumiti din, hello Jay. Mumiti ako at gusto ko sana nang sumigaw ng ilayon niyo ko kay Kuya Sir. Baka. Matulungan niya ko, teacher ko naman siya eh. Bumaling siya kay Teacher at bigla na lang naging seryoso ang muka niya. Leo. Bahagya nang tumawa si Teacher pero parang may halong inis. Huwag niyo kong tignan na. Parang napakasama kong tao. Sorry. Ang laki lang kasi ng pinagbago mo. Sagot ni Sir. Well. Kamusta naman ang pinagbago ko? Ayos ba? Sabay si Kuya Angelo at Sir Alvin na tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang pangit mo. Seryoso ng sagot ni Sir. I-edits ko. Muntik pa akong masamid sa pagpigil lang ng tawa ko. Agad namang nagsalubong ang kilay ni Teacher. Pangit. Gago ka ba? Tumingin siya kay Kuya. Pangit ba ako, Angelo? Ang totoo. Hindi naman. Ngumiti si Teacher sa sagot ni Kuya. Ang pangit. Pangit lang. Hindi ko na napigilan ang tawa ko. Napakaseryoso pa ng mga pagmumuka nila habang sumasagot. Ayos din tong dalawa na to. Mukhang tropa-tropa talaga sila. Kiyekhe. Makaalis na nga.
Daming insecure masyado sa kagwapuhan ko. Sinisiraan na lang. Ako. Sabi niya habang naglalakad papunta sa cashier. Seryoso pa rin yung muka nila kuya at sir. Nagkamustahan sila sandali at naglakad. Na rin papunta sa cashier. Buti na lang at hindi nila pinag-usapan yung pag-aaral. Paglabas ng mini-mart bigla na lang ako nang inakbayan ni kuya pero yung braso niya. Umikot sa leg ko. Lagot na ako. Nagpunta ka ng King's Ground nang hindi ko alam. Ang tigas ng ulo mo. Sabi niya. Hinampas-hampas ko yung braso niya. Kuya. Matagal na yun. Kahit na. Pasaway ka talaga eh. Humigpit yung pagkakaikot ng braso niya sa leg ko kaya napapasigaw na lang ako. Humanda ka sakin. Tumunog bigla yung phone niya. Binitiwan niya ko at sinagot yung tawag. Ma, pauwi na ka ha? Bakit? Ano nangyari? Sige, papunta na kami. Pinatay niya yung tawag at dali-dali nang naglakad palapit sa kotse. Sumunod naman. Ako. Ano yun kuya? Tanong ko pagsakay. Si Ari isinugod daw sa ospital. Bigla na lang akong nag-alala. Ang bilis din ng tibok ng puso ko dahil sa kaba. Si Aris. Bakit? Wala ako nang naintindihan sa pinag-usapan nila Tita Gemma at nung doktor. Damage. Tissue kineme lang ang narinig ko. Kailan pa kaya yun? JD. Tawag sa akin ni Kiefer. T-Penny for your thoughts. Ha? Yun na naman ba iniisip mo? Umiling ako. Alam kong si Yuri ang tinutukoy niya. Nakadagdag din talaga kasi sa pag-aalala ko yung hindi niya pagpasok. Sinubukan ko siya ng i-text o tawagan pero nakapatay ang phone niya. Pero ang mas pinoproblema ko, yung kay Aris. Akala ko na ospital siya dahil sa pagkakadaga ng maleta sa kanya. Pero nung sinabi nung doktor na lung problem daw, napaisip ako. Wala ako nang maalala na naninigarilyo si Aris. Masipag nga siya nang mag-jogging sa umaga kaya pa nung nagkaroon ng lung problem. Si Aris kasi nasa ospital. Halos pabulong kong sagot. Bakit? Lung problem daw. Tumahimik si Kiefer. Ewan ko pero bigla na lang ako ng kinutuban. Tinitigan ko siya. At bigla na lang pumasok sa isip ko yung second-hand smoke. Naninigarilyo ka ba sa harap ni Aris dati? Hindi dapat ako ang tanungin mo dyan. You should ask his classmate. Sila yung madalas niyang kasama. Sabi niya sabay irap sakin. Beside, nag-smoke lang ako. Ilang buwan after mamatay ni Percy. Ibig sabihin hindi na sila magkakasama nun. Pero paano nga nagkaroon ng lung problem? Si Aris. Sana naman hindi yung iniisip kong sakit sa baga. Nakakatakot tuloy. Bigla na lang hinawakan ni Kiefer yung kamay ko. Magiging okay din si Aris. Ngumiti ako sa kanya pero bigla nang naging iwi nang marinig ko na umuubo si Sin. Parang siya nang hihikain sa ubo niya. Kasabay ng pag-ubo niya ang pagbigkas niya ng salitang ang sweet. Bata ng kumag. Pinagtinginan tuloy siya ng mga ulupong. Napilitan akong bumitaw kay Kiefer. Alam ko. Naman na alam na rin niya na may alam si C. Dumating na yung sunod naming teacher pagkatapos ni Sir Alvin. Habang nagkaklase, may pagkakataon na tumitingin ako sa pwesto ni Yuri. Paano kung bumalik na naman siya sa dati? Paano kung pinuntahan na naman niya si Leo DV, teacher? Wag naman sana. May bigla na lang sumipa sa upuan ko. Muntik na akong mapasigaw. Tinignan ko ng masama si Kiefer dahil siya lang naman ang katabi ko at pwedeng gumawa nun. Patay mali siya ang luko at nakatitig sa board. Bakit na naman ba? Umayos ako ng upo at bigla na lang umuga yung bangko ko. Hindi na pantay yung paa. Nung bangko. Asar naman. Pinilit kong ayusin yun at dahil dun pinagtinginan ako. Etes Mariano. May problema ba? Tanong nung teacher namin. Sorry po. Ayusin ko lang po bangkuan ko. Sabi ko at tumayo. Nagnod lang sa akin si Maam at hinayaan akong ituloy yung ginagawa ko. Habang nakatayo may bigla na lang humatak sa akin.
Napairit ako sa sobrang gulat at dire-diretso nang napaupo sa kandungan ni Kiefer. Anak nang, tinignan agad ako ng buong klase. Tatayo na sana ako nang yumakap ang wala ng hiyanang. Kung magsabaywang ko, nakaramdam ako ng sobrang kahihiyan. Uminit na ng tuluyan ang pisngi ko. Tapos, sasabayan pa ng puso kong nagwawala na sa pagtibok. Hinailang Brad, Watson at Mas Mariano. Tawag sa amin ng teacher. Bigla nang nagtaas ng kamay si Sin, correction po. Rec Watson po dapat. Malakas na hiyawan ang binigay ng buong klase. Mga animal. Kiefer. Ano ba? Babalik na ako sa upuan ko. Sabi ko na maihalong pakiusap. Stay here. Utos niya at tumingin sa mga kaklase namin. Erin. Fix her chair. Ano? Lumapit si Erin at inayos na pilit yung upuan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ako dito sa kandungan niya pero hindi ko nagugustuhan. Talaga ba? Gusto ko ay hindi. Nasa amin ang atensyon ng buong klase. Meron kinikilig kagaya ni Sin pero hindi. Nakaligtas sa akin yung mga seryoso ang tingin at halata ng hindi natutuwa at merong walang pakialam kagaya ni Josh at David. Natapos si Erin kaya agad akong bumalik sa upuan ko. Yumuko lang ako, hindi ako natutuwa o kinikilig. Sino ang gusto ng ganong atensyon? Natapos ang klase nang hindi ko pinapansin ang pesteng hari ng mga ulupong. Pakiramdam ko kasi sinadya niya yung nangyari kanina. Dumating ang sunod na teacher at mahaba-habang diskasyon ang ginawa niya. Watson. Nakikinig ka ba? Tanong ng teacher namin. Bahagya ko siyang tinignan at dun ko napansin na nakatitig pala siya sa akin. Humarap siya sa teacher namin at mumiti. Yes, I am T. Then explain this. Sabi nung teacher habang nakaturo sa board. Tumayo siya at nagsimulang magsalita. Sa totoo lang, wala ako nang maintindihan sa sinasabi niya. Actually, wala talaga ako nang naintindihan sa lesson. Hindi kasi ako nakikinig. Bigla siya nang tumigil at humarap sa akin. Ano nga ulit Tagalog ng prophet? Prophet. Kita. Kita or kinita ata. Alanganin kong sagot. Bumalik siya sa pagpapaliwanag. Meron lang ako nang napansin, English kasi yung paliwanag niya. Anong connect nun sa tinanong niya sa akin? Huminto ulit siya sa pagpapaliwanag at humarap na naman sa akin. Yung expensive. Profit. Meron ba nun? Napapailing ako sa kanya dahil hindi ko naman alam yun sagot pero naghihintay siya. Hindi ako sigurado kaya naman wala ako sa sarili ko na sumagot. Mahal na kita. Umiti siya sa akin. Mahal din kita. Ay putik. Malakas na hiyawan na naman ang nanggaling sa mga luko. Bigla-bigla na lang siya nang humihirit ng ganun. Napapayuko na lang ako. Ayoko ipakita sa kanila yung muka ko. Ang init kasi at kahit hindi ko nakikita, alam kong namumula na ako. Kinagat ko na din yung ibabang labi ko para mawala yung nararamdaman ko. Kainis. Kasi bumalik si Maam sa pagtuturo. Ayoko nang tignan o pansinin tong gago ng hari ng mga ulupong. Pakiramdam ko kapag pinansin ko siya may gagawin na naman siya ng kalokohan. Dumating ang lunch at kahit doon lumalayo ako sa kanya. Lagi kong sinasabi na tutulungan ko si Eman. Kahit walang gagawin, tutulong pa rin ako makalayo lang ako sa kanya. Siguro napansin niya yung ginagawa kong pag-iwas. Nung sunod na subject, panay ang tawag at kalabit niya sa akin pero hindi ko siya pinapansin. JD. Huwag mong pansinin. Gagawa lang ng eksena yan. JJD. Kiefer papansin. Jasper D. Bahala ka dyan. Ginny. Kumag ka. Mariano D. Aywan ko sayo. Watson. Ikaw yun, hindi ako. Jasper Jean Mariano Watson. Ha? Kahit hindi ko tignan, ramdam ko yung pagngisi niya. Ramdam ko din na malapit-lapit. Na kung mapikon sa kanya. And my wife, Tumigil ka na.
And my life T. SN. And by everything T. Ano bang pinagsasabi nito? Pansinin mo na, Jay. Gusto mo pa yata ng kantahan ka ni Kiefer. Sabi ni Calix at agad ko siyang tinignan ng masama. Tinawanan lang naman niya ako. Pati pala yung iba pinagmamasdan din kami. Bakit ba? Kasi ang tagal ng teacher namin. Hey T. Tawag ulit sa akin ni Kiefer. Sa pagkakataon na to, hinarap ko na siya. Bakit ba? Gusto mo ng lips? Tanong niya habang nakangiti. Napataas ang isang kilay ko. Adik ata tong fridges na to. Eto oh. Meron siya nang kinuha sa bulsa niya at iniabot sa akin ang 4 na piraso. Ng lips candy. Kala ko kung ano ng lips. Gusto ko din ng matamis kaya naman kukuha sana ako. Bigla na lang inilayo ni Kiefer. Yung kamay niya nang may hawak ng candy. Ako naman si tanga, medyo hinabol pa at bahagya nang lumapit sa kanya. Ang wala ng hiya. Bow. Ang wala ng hiya, kinuha yung pagkakataon at bigla na lang nilapit sa akin yung muka. Nya. Ayun. Shootangin names. Nabingi ako. Hindi dahil sa malakas na sigawan ng mga ulupong na sinabayan pa ng kalampagan sa lamesa. Nabingi ako dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Masarap ang lips, diba? Sabi niya habang nakangiti. Gago. Napatayo ako sa sobrang pagkabigla. Magsasalita pa sana ako, pero umurong na yung dila ko. Walang kahit ano nang lumalabas. Napapadyak na lang ako at naglakad palabas ng room. Dumiretso ako sa 2nd floor ng building. Putang na kasi. Nag-kiss kami pero hindi sa harap ng iba. Ayoko nun eh. At ayoko rin ng ginagawa niya. Kahit wala si Yuri pakiramdam ko masasaktan ko pa rin siya. Nawalan na tuloy ako ng gana pumasok. Naupo muna ako sa sahig habang nakasandal sa Peder. JD. Tawag sa akin ng kung sino. Paglingon ko, si Drew at Denzel lang pala. Medyo kinabahan pa ako, baka kasi multo. Bakit? Lumapit sila sa akin at naupo sa tabi ko. Kayo na ba ni Kiefer? Tanong ni Drew. Nakita ko si Mayo nakasunod lang din nila. Seryoso ang itsura niya na nakatingin sa akin. Totoo ba? Kayo na ni Kiefer? Tanong niya. Hindi. Kakasabi lang ni Sin, may something na daw kayo. Sabi ni Drew na ikinabigla ko. Ang bata nang yun. Wala ka nang natago sa taong yun. Lahat na lang dinaldal. Humanda siya sa akin mamaya. Si Kiefer na yung pinili mo. Paano na si Yuri? Nag-aalalang tanong ni Denzel. Dapat si Yuri ang pinili mo. Sabi ni Mayo. Hindi ko naman kasi matuturuan yung puso. Halos pabulong kong sagot. Kahit na. Hindi mo kasi naiintindihan. Dagdag pa ni Drew. Taka ko silang tinignan. Panong ni? Tumayo si Denzel mula sa pagkakaupo sa tabi ko. Paiiyakin ka lang ni Kiefer. Sumunod si Drew sa kanya. Sana hindi mo pagsisihan ang hindi pagpili kay Yuri. Ano bang? Nahati na naman ang section, sana lang hindi ka maipit sa magiging away namin. Sabi ni Mayo at tuluyan ang naglakad paalis. Kasunod niya si Denzel at Drew. Naiwan akong gulong-gulo sa mga pinagsasabi niya. Kahit ano nang mangyari. Pag-isipan mo lahat. Malaking gulo yung naganap nun sa Section A nang dahil sa love triangle na yan. Ayoko nang maranasan mo yung naging paghihirap ni Ella. Mika. Sabog na naman ako. Hindi sa drugs kundi sa sobrang pag-iisip. Nag-uumpisa na kasi. Yung kinakatakutan ko. Hindi na nagpapasinan yung ibang suportado kay Kiefer at Yuri. Meron namang walang pakialam pero napipilitang makisali sa away. Ang masama pa nito, nagatungan iyong pag-aaway ng iba. Kagaya ni Kit Mayo. Hindi. Nga nag-uusap dahil sa issue nila, dumagdag pa yung usapin sa amin. Shit lang. May narinig ako nang kumatok sa pinto ng kwarto ko. Bumukas yun at iniluwa si Kuya. Angelo. Jay. Magbihis ka. May pupuntahan tayo.
Utos niya sa akin. Ha? Magbihis ka, magdress ka na lang siguro. Lumabas siya ng kwarto. Hindi ko na natanong kung bakit at para saan. Tumayo ako at nanguha ng damit. Kahit sobra ang pagtataka ko, nagbihis ako. Nag-ayos na rin ako ng buhok. Kaya lang, hindi ako comfortable. Kinuha ko yung sneakers ko at yun ang pinangsamplot ko sa paa. Ayoko mag-sandals. Paglabas ko, nakataas agad ang kilay ni kuya sa akin. Naiintindihan ko siya. Kasi nga, naman, nakadress ako tapos sneakers. Malakas kasi ang trip ko sa buhay. Nahahawa na ako sa mga ulupong na yun. Ano ba yan? Bakit ganyan ayos mo? Inis na tanong niya sa akin. Ikaw nagsabi. Never mind. Malalate na tayo. Tara na. Kamot batok ako nang sumunod sa kaya at sumakay sa kotse. Saan ba tayo pupunta? Hindi siya sumagot at tahimik lang na nakatingin sa daan. Ano na naman kaya kami? Hindi pa naman namin kasama sila Tito Jules at Tita Gemma. Nakabantay pa rin sila kay Aris na nasa ospital. Unti-unti nang bumagal yung kotse at pumarada sa harap ng isang magarbong restaurant. Mukhang mayayaman lang ang kumakain dito. At tama nga ako, pinto pa lang kami gusto ko na umuwi ng bahay. Kahit nakadress. Ako, obvious na hindi ako bagay dito. Buti pa si kuya kahit naka-semi-formal bagay. Bagay dito. Kahit kaya nakapangtaong grasa siya, pasok pa rin siya sa banga. Kuya, aano ba, mukhang hindi ko na kailangang magtanong. Mula sa pwesto namin. Kita nang kita ko si Yuri at ang magulang niya. Pakshit. We're having dinner date with Yuri and his parents. Sabi ni kuya at naglakad. Palapit sa table kung nasan sila Yuri. Nakasunod lang ako kay kuya kahit sa totoo lang parang ayaw ng humakbang ng mga paa. Ko. They're here. Sabi nung mama ni Yuri at agad na lumapit sa akin para makipagbeso. Beso. Sorry. Nalat kami. Sabi ni kuya habang nakikipagbasyan sa papa ni Yuri. Pagkatapos makipagbatian, nagulat na lang ako nang lumapit si Yuri sa akin. Nakangiti. Na parang walang nangyari. Humalik siya sa pisngi ko at medyo napalayo pa ako sa pagkabigla. Umiti siya sa akin at hinatak palapit sa upuan. Tinulungan niya akong makaupo ng maayos. Tinignan ko siya na puno ng pagtataka. Kasi naman, parang walang nangyari. Kamusta si Aris? Sana hindi malala yung nangyari sa akin. Sabi nung mama ni Yuri kay kuya. He's okay now. Matagal ang sakit ni Aris yun. Nabigla lang yung katawan niya kaya. Nahirapan siyang huminga ulit. Paliwanag niya. Matagal? Wala ako ng clue na matagal nang may sakit si Aris. Wala naman kasing mababaka sa itsura niya. That's good to hear. Anyways, let's talk about the upcoming wedding. Haru. Diyos mio. Ito na po kami. Sasabak na naman ako sa Jera. Gusto sana namin na next year na lang ang kasal, but Otosan don't want to kaya. Hihintayin na lang naming mag-birthday si JJ. Sumasakit ang ulo ko. Birthday ko? Joke ba yun? Ilang buwan na lang birthday ko na. Ilang buwan na lang. JJ. Tawag sa akin ni kuya. Napansin siguro niya na nakayuko ako. Hindi ko kaya nang tumingin kay Yuri at sa pamilya niya. Pipo. Kailan mo gusto nang pumili ng gown? Kailan? Gown pang patay ba yan? Ngayon na sana kung okay lang. Okay lang kahit kailan. Halos pabulong kong sagot. That's great. Sasamahan kita sa pagpili. Buong ngiti nang sabi ng mama niya. Umiti din ako sa kanya. Napansin ko yung titig ni kuya sa akin. Makahulugan kasi. Yun. Umiwas ako ng tingin sa kanya pero napatingin naman ako kay Yuri. Wala pa rin akong nababakas na kahit anong galit o inis sa kanya. Bakit ka ganyan? Dapat galit siya sa akin. Dapat hindi niya ako pansinin. Hindi dapat niya ako nilalapitan. Bakit? Bigla na lang siya nang tumingin sa akin at mumiti ulit.
Tuloy-tuloy lang ang pag-uusap nila. Kailangan na rin nating paturuan ng Nihongo si JJ para hindi na siya mahirapan. Pagpunta ng Japan. Nanginig bigla ang tuhod ko sa narinig ko. Pupunta ng Japan? Bakit ako pupunta sa Japan? Aano ako doon? Harakiri. Are you okay? Tanong sa akin ni Yuri. Nagnod lang ako pero mukhang hindi siya naniwala dun. Samahan ko lang po si JJ magpahangin sa labas. Paalam niya at inalalayan. Akong makatayo. Hinatak niya ako hanggang sa gilid ng restaurant. Meron silang mga bench dun at parang mini garden. Naupo ako at pinatong ang siko sa tuhod. Ginamit ko din yung kamay ko pang takip sa mukha ko. Huwag mo naman ipakita sa kanila na ayaw mo nang magpakasal sa akin. Sabi ni Yuri na nakatayo sa tapat ko. Tinaas ko yung tingin ko sa kanya. Yan yung Yuri ng kanina ko pa hinahanap. Hindi ko maiwasan. Lalo na nung umiti ka sa akin at pinaramdam na parang walang nangyari. Inis na sabi ko. Kung galit ka ipakita mo. Huminga siya ng malalim. I can't be mad at you or hate you. Taka ko siya ng tinignan. Anong can't? Sinaktan ko siya. Dapat magalit siya sa akin. Naupo siya sa harap ko at ginamit na pangsuporta ang isa ng tuhod. Halos. Magkapantay na kami. Ganon kita kamahal. Kahit ano ng panloloko mo sa akin. Kahit ganon mo ko saktan. Hindi ko kaya na magalit sa'yo. Nasigawan kita nung una pero naisip. Kung mali yun and apologize for that. Apologize? Sabog ka ba? Kusa na lang bumagsak ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Parang may kung anong sumasakal sa'kin. Huwag mo naman ako nang pahirapan ng ganito. Pakiusap ko. Hindi ko deserve to. Hindi ko deserve yung pagmamahal mo. Hinawakan niya yung pismi ko at pinunasan yung luha ko gamit ang hinalalaki niya. Siguro nga, hindi. Pero ikaw yung mahal ko. Ikaw yung minahal ko. Kaya kahit hindi mo deserve, ibibigay ko pa rin sa'yo. Tumigil ka na. Yuri. Please. Tama na. Umiti siya sa akin. I will not stop. Not now. Inalis niya yung kamay niya sa pisngi ko at tumayo. Mali pala ako. I'm not defeated, dear Kiefer. I actually won. Dahan-dahan ako nang tumayo at tumingin sa kanya. Maybe your heart belongs to him but physically you belong to me. Ako ang makakasama mo at hindi siya. Ako ang panalo at akin ka. Umiti ulit siya kagaya ng ngiti ng pinapakita niya kanina pa. Lumakad siya pabalik sa loob ng restaurant. Naiwan ako nang wala sa sarili. Napaupo ulit ako sa bench dala ng panlalambot ng tuhod. Ilang beses kong pinupunasan ang luha ko. Pero tuwing iisipin ko at tatangkain na tumayo para pumasok ulit sa loob, nakikipag-unahan yung luha ko. Asar naman. May ilang minuto pa akong nagstay sa pwesto ko. Naririnig ko yung cellphone ko sa bulsa ng dress na suot ko. Alam kong tinatawagan na ako ni Kuya Jay. Tinignan ko yung tumawag sa akin. Taka ko siya ng pinagmasdan dahil na rin sa medyo madilim na paligid. Akala ko nung una si Kiefer pero merong siya ng suot na salamin. Keegan. Meron siya ng kasama ng babae na pamilyar sa akin. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko habang inaayos ang sarili ko. We're going to celebrate my girlfriend's birthday here. Humarap siya sa kasama niya. At bahagya ng hinatak palapit sa kanya. This is Elixir Federico's, Ginny. Girlfriend. Umiti siya sa akin at inabot ang kamay niya. Kinuha ko yun at nakipag-shake hands. Naalala ko na. Siya yung best friend ni Blaster, yung nasa picture sa cellphone niya. Mas maganda siya sa personal. Kaya pala nag-aagawan tong dalawa. Kung lalaki lang, ako, makikiagaw din ako. Kahit medyo madilim, kita ko yung kinis ng kutis. Malaperlas, nahiya yung kutis. Konang malakristal. Mahabang kulot ang buhok at mapula yung pisngi. Gusto ko din ng
Rosy cheeks. Halos pantay na kami kahit obvious na mas bata siya. Nakakahiya itsura mo, Jay. Ano nga palang ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka? Tanong niya sa akin. Ano? Kasi, bigla na lang tumunog yung cellphone niya. Sinenyasan niya ko ng isa sa daliri at bahagya ng lumayo sa amin. Habang hinihintay na matapos si Keegan sa kausap, hindi maalis yung tingin ko sa girlfriend niya. May pagkakataon na titingin siya sa akin at ngingiti ng nakakailang. Nakakahiya kasi. Yung ginagawa kong pagtitig sa kanya. Hindi ko matiis eh. Bigla na lang tumunog yung cellphone niya. Kinuha niya yun sa bag na dala niya at kita ko ang picture ni Blaster at may nakalagay na calling. Nataranta siya sa pagpatay ng phone at binalik yun sa bag niya. Tumingin sa side ni Keegan pero mukha nang hindi naman niya napansin. Kagatlabi siya nang humarap sa akin at para nang merong gusto nang sabihin. Ikaw po si JJ. Tama. Tanong niya sa akin. Nagnod naman ako. Kasi. Baka pwedeng di. Alam kong gusto niya nang sabihin. Ayaw niya nang makarating kay Keegan na tumawag si Blaster sa kanya. Mumiti ako sa kanya at nagsenyas ng zipper sa bibig. Tatahimik lang ako. Baka magkagulo o mag-away sila kung magsasalita pa ako. Happy birthday, T. Sabi ko. Thank you po. Sabi niya at ngumiti sa akin ng makahulugan. Tapos nang makipag-usap si Keegan at lumapit siya sa amin. Andyan na daw si Kuya sa loob. Tara na. Tanong ni Keegan kay Elixera. Kuya. Si Kiefer. Bigla na lang ako nang na-excite sa hindi ko maintindihan na dahilan. Dahil na rin siguro sa nangyari kanina, gusto ko din siya makausap. Nauna pa ako kila Keegan na pumasok sa loob at paglapit ko sa table namin, andun siya at may kasama ng babae.